say you left me because you don't love me, that would be chill. But to leave me over money is just absurd. If you look at the last many videos, I did everything you wanted. Okay, for this video mga kamads, mga kaibigan, we will listen to the other side of the story and so that we can have a more critical look dito sa nangyayari between Ems and kay Adam. Okay, so what I did bago tayo magsimula is I read everything. Pero for the sake of fairness mga lords, kailangan din natin pakinggan si Emrys. Pero don't worry, isa-summarize ko na lahat so we can have a more objective look on the video. So let's start dito sa 7 minutes na video niya na ito yung pinagmulan ng maraming reaction video na siding towards Ems. Okay, so tuloy natin. I served you the way a wife serves you, and you took the most incredible care of me, and I will not speak bad about you online. It's so wrong. So please stop. I want to move on. Kung merong thesis statement itong video na to, it's saying na ang punot dulo ng hiwalayan nila is yun nga yung pera dahil mas gusto daw ni Adam yung pera, tapos merong silang hindi pagkakasundo nung family ni Adam, and yun nga nag-fall out because of that, and sinasabi niya na sinerve niya like a wife si Adam miski hindi pa sila kasal, kasi nga hindi pa nga sila kasal and 1 year in pa lang sila sa relationship. So tuloy natin. Thank you for creating beyond dreams with me. Thank you for protecting my purity. Thank you for being my best friend. So, ang impression ko dito kasi, there are a couple of times na inulit niya yung salitang purity. 90% of purity, parang gano'n, parang ginawa niyang distilled water yung sarili niya. Pero, ang pinopoint niya yata dito, hindi sila nagtalik, hindi nila na-consummate yung pag-iibigan nila through sexual gratification. So, I think ganun kagalang si Adam, and si Adam din lumalabas na siya yung gumagastos sa lahat nito, kasi it corroborates dun sa unang storya natin na si Adam nga talaga yung gumagastos dito. So after nun mga kamatis, mga kaibigan, nung statement ni Ems, si Adam ay naglabas ng video. Ngayon, ang impression ko dito sa video na to, medyo mahaba kasi to and deleted na kasi to. Medyo vague kasi siya rito. Sinabi niya lang dito, kung may thesis statement itong video na to, na gusto niya na mag-move on at gusto niyang bumalik si Ems dun sa dati niyang ginagawa na nagbubusking. Okay? And siya, gusto niya na rin irespeto yung privacy. Kaso nga lang talaga, nagkaroon siya ng wave of hate dahil merong mga YouTubers na nag-react and kinampihan nga si Ems. May nagsabi na naruin na daw yung image ni Adam, meron naman nagsabi na user daw si Adam, and meron din naman nagsabi na cheater din daw si Adam. In fact, mga kamatis, mga kaibigan, if you would go to the comment section, eto, katulad dito, 3 weeks ago, sabi ni George Panyero, ang baho ng trip mo, Adam, please balik na po kayo ni Ate M, yung mga positive yan. Isip bata ka naman kasi, wala kang kakwinta-kwinta, bubu ka, wala kang isang salita. Bakla to, haba ng pananilita pero walang panindigan. Dude, pag nagkatulad, pogi ka masyado boy, Ginoa, dapat di mo muna Ginoa kung perahan mo lang pala, kupal ka. So these are all the things na natanggap na hateful words ni Adam because of the YouTubers na nag-react sa kanya na ang basis nila ay yung video ni Ems. Now, I don't blame actually those YouTubers na yon. Halimbawa, merong isang YouTubers na nag-base siya sa comments nung mga netizens, and nag-base din siya doon lang sa video ni Ems and etong isang video na very vague ni Adam. Siguro that is kumbaga passable. Pero dun sa isang nagsabi na cheater daw at saka dun sa isang nagsabi na user daw, I believe Adam is owed an apology dun. Kasi I don't believe, given all these facts na, or at least wag na facts, testimony na lang ng magkabilang panig na hindi naman talaga cheating ang dahilan nito. And hindi naman talaga panggagamit ang dahilan nito. Mukhang nag-fall out of love lang sila, tapos pera ang naging, kumbaga yun yung mitya, the straw that broke the camel's back. Pero having said that, that is my opinion on the matter. Pwedeng mali ako. I will not say na perpekto yung analysis ko dito. This is why we will have to listen to the interview of Ems sa isang YouTube channel. So pakinggan natin.
Opo, parehas yung video 5 months ago, right? Saying this is my last video. I guess it's just another views lang po. What do you mean views lang? I mean, kung wala ang isip sa pang-creativity. Pero hindi lahat totoo there actually. Proverbs 19:5, a false witness will not go unpunished. So mga Lods, habang pinakikinggan ko to, nasusunog ako eh. Kasi kada argumento may Bible verse eh. Akala ko comment section ng DDS eh. Hindi, joke lang. Joke lang, okay? So ganito yung sinasabi ni Ems dito. For the views lang daw yung dahilan kung bakit naglabas ng ganon ng video si Adam. Kasi nga, totoo lang, for all intent and purposes, tapos na naman siya. Okay? Meron lang maliit na size ng audience na naghahanap nung drama na yon. And ang problema lang, meron kasing mga YouTubers na kinontent siya and hindi maliwanag yung sagot niya. Gets nyo? Kasi ang point kasi ni Adam dito, gusto niyang mag-move on na dito sa issue na to at bumalik dun sa mga happy content niya. Kaso nga lang talaga, yung mga YouTubers na yon hindi siya nilet up at kinontent siya ng kinontent until ma-corner siya in such a way na kailangan niya ng sumagot. Hindi... Makikita nyo naman sa comment section mga Lods yan eh. Ito yung isang video niya. Tapos pagka actually nag-scroll down ka dito mga Lods, makikita nyo na ganun din, kita nyo. Ayan o, shoutouts kay Jonah, nandiyan pa si Jonah. Pero pag tinignan mo yung newest niya dito, ayan o, naniniwala ako sa last video na daw, bayot, diba? Trash, king ina mo, kupal, bait video, more power to your channel. One of the biggest fan ni Adam simula nung hanggang ngayon sa vlog niya. Pero I understand naman pag magkamali. Ito, sana maraming ganitong klaseng tao, unsubscribe agad. Who's gonna use the next girl for the next content, diba? Kasi nga meron nagsabi sa kanya na user daw siya. Okay, so that is an unfair assessment kay Adam kasi nga, believe it or not, mga kamatis, mga kaibigan, and I am talking out of my experience, people break up. Okay, pero ganun pa man, pakinggan pa rin natin yung si Ems at tatry ko talaga na wag masunog at lumiyab dito sa mga Bible verse na kanyang binibitawan. Tuloy natin. Luke 16:10, whoever can be trusted with very little can be also trusted with very much. I have proven again and again through my existence, my responsibility and my relationship yung pera. He has also proven his pattern is consistently that he will be down to the last piece. So that's where pagsimula sa isip. So hindi ako biblical scholar pero since kasama yun sa argumento niya, let me just explain sa inyo na ang sa tingin kong ibig sabihin nun ay kung mapagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan ka din sa malaking bagay. Sinabi niya dito na si Adam daw ay galing sa hirap, galing daw siya taga Navotas at hindi siya marunong mag-manage ng pera. At nandun siya, since she is a very trustworthy person, mapagtitiwalaan sa maliit na bagay at sa malaking bagay, hence, binili niya ng piggy bank si Adam para i-manage yung pera. Pero ituloy natin ang istorya. Is it true na ikaw yung umuubos ng pera niya? Yes or no lang ang sagot mo dito? Absolutely no. Hindi daw sila nakakaipon kasi ang gumagastos daw ng pera ni Adam ay etong si Ems. Kaso, well, siguro mas maganda is i-set up ko yung next argument niya with the Bible verse. Nasanay na ako eh. Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. You look at my history, you look at my present, and you look at what I will be. I will do the same. When I'm with random people I meet, all I want to do is help them. Pero when I was given who alam ko is husband ko, right to be, he proposed to me. Ang ibig lang sabihin nun, she is saying that she lives to serve. Kaya nga, sinabi niya na, tingnan nyo nga yung aking mga damit, hindi, paulit-ulit lang yung aking jacket, at saka hindi ako masyadong maluho na tao because I live to serve. So, walang sense yung sinasabi ni Adam na ako yung gumagamit ng pera niya kung I live to serve. In fact, sabi niya dun sa interview niya na nagbebenta siya ng gamit for the sake of Adam. And si Adam, actually, yung mahilig sa pera. Okay? So, again, nandito na naman yung central theme about sa money. Hindi user, hindi
hindi cheating, bagkus pera. Pero sinasabi ni Ems, wala ngang sense yon kasi nga, via the Bible verse na dinrap niya, she lives to serve. Okay? So, ituloy natin ang kwento. Kasi natakot siya kasi nandito may Wade, tapos him and Robert participate yung Wade. Tapos actually, just so you know, totoo, I was with them, I joined in. Not gonna ever lie about that. Pero it's sobrang bawal and masama for me. And What's ayaw, yung Wades po. Okay, so pag-usapan natin yung about sa weed. Kasi dito, sobrang iba yung storya ni Ems at saka ni Adam. Ang sinasabi ni Ems, syempre yung Bible verse muna. Syempre, let's go! Romans 12:21, huwag kang iyag sa masama, tagin mo ang masama. So do not overcome evil with evil, but overcome evil with good. So again, disclaimer ulit, hindi tayo isang Bible scholar, pero I do believe na ang ini-imply niya dito is since yung pagbibisyo ay masama, dapat hindi mo pinagtatakpan to ng isa pang kasamaan. Kasi nga, ang ini-imply dito ni Ems ay nagsisinungaling si Adam. Na meron talaga siyang bisyo kasi nga sila at saka si Robert, yung certain Robert ay gumagamit daw ng weeds. Tapos sumali na lang siya, nakijump siya. Okay? Not that she would lie about it. Sabi niya nga ganon. So, it seems to me na isang kanilang pagbabanding nila ay nagwiwid sila, okay? Pero for all intent and purposes po, ay ang pagwiwid po ay legal sa Thailand, okay? So kung dito yan, illegal yan, pero pag sa Thailand, legal yan, di ba? Recreational use ng weed, okay? Pero ang pinakamatindi dito mga lods ay yung paglalagay nung parang sinosalt bay daw ni Ems yung yung drugs doon sa loob ng food ni Adam. So pakinggan natin yung kanyang sagot doon. John 8:32, the truth will set you free. I believe that this is a man who is scared of losing everything. Tapos he has turned into someone that hindi kilala. So para sa sagot na to mga lods, dalawang Bible verse yung dinrap niya. Pero iisa lang yung point. Siyempre yung pangalawang Bible verse muna na dinrap ni Ems. Pakinggan natin. So it's not true. You're telling it's not true. It's not even a question, it's not true. It's just even in the same planet as true. It's not even in the same world as true. It's just evil lang. Proverbs 12:19, truthful lips endure forever. So permanent. But a lying tongue lasts only a moment. So, ang usual pattern ni Ems kasi, isang Bible verse lang yung ilalapag niya bago siya mag-argumento. Dito, dalawang Bible verse yung kanyang binagsak para dito sa particular issue na to na may linalagay daw siya dun sa pagkain ni Adam, according to Adam of course. Pero let me just be clear here for the sake of fairness. Ang sinabi kasi ni Adam, okay, and makikita nyo naman, pwede nyo balikan yung video niya. Yung allegations niya are just in text, na dark text, tapos may sinasabi siya na si Ems daw ay naglalagay ng white powder doon sa sa pagkain niya. Baka mikmik yun, di ba? Di ba, baka mikmik lang yun eh. Pero I don't think it's mikmik. Bahala kayong mag-isip kung ano yon. But the thing is, dinideny ito vehemently ni Ems to the point na nagbagsak siya ng dalawang Bible verse about sa truth, di ba? Yung evil will reign hollow, or yung may utot analogy pa siya. Pero ang point doon, yung nagsasabi daw ng totoo will be heard for even further. Ang pinopoint niya rito, dinideny niya yung mga allegations na naglalagay daw siya ng mikmik doon sa pagkain ni Adam, okay? Pero hindi yata mikmik yan eh, mas malubha pa yata sa mikmik. That's the point mga kamatis, mga kaibigan. Now, ang tanong dito, do you believe Adam or do you believe Ems dito? Kasi nga, wala kasi tayong proof talaga na may linalagay si Ems na pagkain at saka may categorical denial siya. To the point na nagbagsak siya ng not one but two Bible verses about the truth pa. Okay, so tuloy natin. Post ka at gusto ka daw ipaano ng family ni Adam? 100% totoo po. Ang daming messages from these bot accounts, these many, like hundreds and hundreds and hundreds, and then I'm
gets brought into this, and she gave him money, she take care, and how dare he tell her my mom? Okay, ang proof niya dito is marami daw troll accounts and marami daw bot accounts na, well, may sinasabi sa kanyang hindi maganda at yun nga, dinedate rate siya at yung kanyang family. Pero mahina kasing argumento yun eh. It could be just, random people trolling her na favorite talaga si Adam tapos kung ano-anong yung sinasabi. I mean, it's understandable kung si tangin niya is may relate yun kay Adam pero wala. Mahirap patunayan yun unless pupunta ka sa NBI tapos papahanap mo yung IP address nitong mga tao na to. Point here is that very emotional siya pagdating dito. To the point na wala yung Bible verse. Kasi usually, di ba, may Bible verse siya kada argumento. Dito talaga medyo, pinakita ko sa inyo yung dulo, talaga naging hysterical siya at nagiiyak siya. Pero, sa akin lang talaga, parang parang wala eh. Wala talaga eh. Hindi ko makita or hindi ko ma-imagine na yung family ni Adam or yung tatay niya would create 10 Facebook accounts na magsuswitch-switch tapos, di ba, parang pwede pa dun sa dun sa drugs eh. Pwede pang nating ilaban yung case niya dun eh. Pero dito kasi talaga hindi eh. After nun, sobrang nagrant si Ems as in. I don't know, medyo hysterical yung dating niya sa akin eh. So of all the things na binato sa kanya, dito siya nasaktan yata ng sobra. And parang nagsisisi siya na hindi siya naging mas magaling na partner kay Adam and alam mo yun, yung ganun yung impression ko eh. For all the things na binato sa kanya, dito siya pinaka naging hysterical. And then, nag-move forward na dun sa susunod na tanong, which is yun nga, yung kupitan. Okay, so pakinggan na natin. You shall not give false testimony against your neighbor. I absolutely am horrified at what he has done now. So who do you think did that? Na pinalakyan Siya! yung butas ng... Siya? Okay, much like yung sa drug use, ang sinasabi niya dito, na si Adam din ang nagpalaki ng butas or kung baga sinelf-kupit or kasi kung sa kanya naman yung pera, di rights niya naman na kunin yung mga ipon na yon. Kung hindi naman siya technically conjugal property nilang dalawa, di may karapatan din siyang kunin na yon. Pero ang sinasabi kasi ni Adam dito is kinupitan or ini-imply niya na may nangungupit daw sa kanya doon sa alkansya na yon. Okay? Pero sinasabi ni Ems na ang kumukuha dito and after no nagkaroon siya ng hysterical rant dito na about doon sa pagkuha doon sa pera na yon na si Adam daw talaga ang kumukuha naman talaga. Bakit niya parang ginagaslight yung mga tao na parang siya yung mali dito. So ganun yung ini-imply ni Ems. Well, that is kita mo nagbabanggaan na yung dalawang panig dito kasi nga katulad nung sa paggamit ng drugs hindi daw totoo yon. Meron daw gumagamit daw talaga si Adam ng kahit hindi niya pilitin and hindi daw totoo na naglalagay daw siya ng nagsinosalt bay niya daw yung food ni ng white stuff, hindi daw totoo yon. Ng mikmik, hindi daw totoo yon. And eto rin, hindi rin daw totoo yon. To the point na talagang sobra-sobra yung emotions ni Ems dito. Okay, so tuloy natin. Frank, let's be real for 1 second. I didn't need Adam. I loved him. I was successful here. I have a face that the world thinks is a certain way. Pero what's it ginamit for? Diyos lang. If I wanted money, I had more money than him. If I wanted this or that, I don't need him. I'm born in Australia. Why would I get with this guy? Bago natin i-analyze at ipe-preface ko lang yung sagot niya bago doon. Kasi sinabi rin naman niya na marami kasing tungkulin si Adam. And kaya daw nagka-clout chase si Adam or for the views daw siya, it's because of the responsibilities na meron si Adam. Pero sinasabi niya rin after noon, sinabi niya rin, narinig niyo naman yung rant niya na hindi naman niya naman talaga kailangan si Adam. Hindi niya kailangan si Adam doon sa kanyang buhay kasi nga she was successful before Adam. Okay? And she was also born in Australia, isang first world country. Ibig sabihin, pag bumalik siya doon, mas marami siyang opportunity doon sa Australia kaysa dito sa Pilipinas. Kasi nga, hinighlight niya na taga-Navotas daw si Adam. Do I agree with that? Kind of, kasi siguro well-off yung family niya, but sinasabi niya naman na medyo may edad na yung mama niya. And ang pinopoint niya rin dito kasi, yung rant niya towards the end,
hindi pa rin niya sinisisi directly si Adam. She is implying that Adam is a victim of the situation, kaya siya naging cloud chaser at nagsasabi ng mga hindi totoo. This is the impression na nakuha ko. Let's listen into her. Wrong. I don't blame his heart. I blame the situation, no matter what he says about me. Even now, I still say he is not evil person. I say this stupid world and where he grew up and everything that made him do what he is now. He's chasing and chasing and chasing of clout. Why now? It's obvious. It's so obvious. You give it a few months, Pinoy are not stupid. They will watch it again and again and they will see. Well, do you agree with her na until the very end mukhang pinagtatanggol pa rin niya yung pag-iibigan nila ni or yung samahan nila ni Adam? I think that's a good takeaway, di ba? But you know, ending kasi ayoko din silang i-judge kasi hindi ko naman alam lahat ng detalye nito. Nakikinig lang ako sa kanilang dalawa. Cringe kapag masyadong biblical yung sagot ng babae. And si Adam naman, it seems to me na yes, may mga ebidensya, pero the thing is, hindi naman tayo husgado para i-assess yung mga evidence na yon as factual or not, diba? That's why I'm suggesting everyone na kung may problema kayo, wag niyong sa social media sagutin. May point din naman si Ems na sabihin na nagka-clout chase or sinesave ni Adam yung dignity niya. Kasi nga, nadali siya ng sobrang daming influencer na kung ano-ano yung sinabi sa kanya, di ba? Sinabihan siya ng user, sinabihan siya ng cheater, sinabihan siya na ruin his image. Di ba? Itong mga ganitong bagay, it sticks lalong-lalo na dun sa mga patagong galit sa'yo. Kahit na yung content mo hindi naman toxic. Talagang darating at darating yan sa buhay ng isang influencer. Now, let's go on with the last part of this video. Pakinggan na natin. He looked at what is the most horrific thing that you can call a girl, which is like gold digger, prostitute, puta, and all of these horrible things, right? He would never do that to someone kasi sabi sa Diyos, it's literally a story in the Bible. If it's not true and you are falsifying horrible accusations about a girl, it's a distraction po. Ito na, sa mga marites, sinamarize ko na yung issue. Yung mga big issues. Okay, so simulan natin sa number 1. Inaccuse ni Adam si Ems of spending all his money, which Ems denied. Dahil daw, siya daw ay para sa Diyos. Okay? And yan yung magiging tema niya na hindi siya self-serving. Serving other siya. Okay? Sabi ni Adam, si Adam daw, sinabi niya doon sa video niya na si Ems daw yung nag-encourage sa kanya mag-smoke ng weed. Pero sinasabi nitong si Ems na nagja-jamming daw silang tatlo with a certain Robert. Okay? So, bahala kayo kung sino yung papaniwalaan nyo. Ito yung matindi. Adam accused Ems of putting mic-mic in his food. Okay? So, again, kayo ang bahala dyan kung sino paniniwalaan nyo. Adam accused Ems of getting money from Alcancia dahil nga daw pinalalaki yung butas. Pero ang rebuttal ni Em dyan, siya yung kumukuha ng pera nun. Okay? Kung pera naman talaga ni Adam yun, hindi niya kailangan magpaalam kay Ems, right? So, eto pa, yung pinakamatindi. Accordingly, ang ini-imply daw ni Adam, according to Ems, prosti daw siya, kaya siya pumupunta doon sa certain area na yun sa Thailand. Let's call it Thailand Cubao, okay? Pero, taga doon lang pala si Ems. And of course, nag-Bible verse siya. Now, isang accusation ni Ems na tinetreaten daw siya nung family through trolls and bot. Okay? So, these are all the accusations. May test pa tayo bukas. Ano ba naman yan? Anyway, mga kamats, mga kaibigan, ako po, kung tatanungin nyo ko, ang pinakamagandang way para ma-resolve po itong issue na to is through privacy po. Yes, kami pong mga influencer, we are public figures but we are not private property. Sabi nga ni Looney sa isang kanyang kanta, tao lang, nagkakamali din lahat ng tao. Sana lang is tumigil na po ang lahat kayo na mag-bash sa magkabilang panig. Kung baga, let them heal. Kasi kailangan kasi nilang gumawa ng content kasi syempre easy money talagang social media, magpo-post ka lang, pepera ka na. So kung ako sa inyo, mag-enjoy na lang kayo doon sa kanilang mga content. Kasi the more that we delve in dito sa drama na to, the more na, masasaktan yung dalawang panig. Okay? So,
Kaya bahala kung kung sino paniniwalaan nyo rito. Basta ako, I would just enjoy the show. Yun lang naman po yung sa akin for today. John 3:16 says, parang Austin 3:16 yun. Hindi ako marunong doon. Yun lang naman po, gege mga lod.